Meron po ako natanggap na message galing sa isang babae na siya daw po ay napagsamantalahan kanina lang. Pero galing na daw siya sa police station. Ang problema, wala siyang kasama sa bahay. Siguro ito ay nagtatrabaho sa malayong lugar sa kanyang pamilya. So, ang reply ko lang sa kanya ay umuwi muna siya sa pamilya niya para maging safe yung kanyang pakiramdam kasi pinasok yata siya sa kanyang tinutuluyan. So, naalarma ako dito. Kaya gagawa po tayo ng content, hindi lang para sa kanya, no? In general ito. Ginawa ko lang to kaagad para meron siyang mapanood. Ito ay para sa lahat ng nakaranas ng trauma, sexual assault, o yun nga, yung panggagahasa before, at nahihirapan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya ginawa ko tong content na ito. So, ang topic po natin na to ay isang sensitibo na topic. Ang gusto po natin dito ay makatulong dun sa mga tao na dumadanas ng ganitong emosyon, ng ganitong trauma, kung paano natin sila matutulungan, kung hindi man ay mapagaan man lang ang kanilang sitwasyon, ang kanilang pakiramdam. So pakiusap lang, so kung magko-comment kayo ay paki-consider nyo po ang nararamdaman ng mga taong may pinagdadaanan na ganito. So ang topic natin is recovering from rape and sexual trauma. Hindi tayo manghuhusga dito. Pinaka-punto ng ating content ngayon ay tulungan silang maghilom or mag-heal sa kanilang pinagdadaanan, malagpasan nila itong trauma na ito. Dahil ang isang sexual assault o panggagahasa ay maaaring magdulot ng napakalalim at napakatinding trauma sa isang tao na nakaranas nito. At ang kanilang nervous system ay maaaring manatili na alerto, na parang palaging mauulit yung ganitong pangyayari. Kaya kung ikaw ay nakakaranas matinding trauma, sexual assault, panggagahasa or nagahasa ka before, or may matinding pinagdaanan before, ay maaaring maging reference mo ang video na ito. So unahin natin sa part 1, ano ba yung sexual trauma na yan? Bakit hindi yan basta-basta lang makakalimutan? Hindi pwedeng sabihin ng mga tao sa'yo, kalimutan mo lang yan. Nakaraan na yan, tapos na yan. Ito ay madaling sabihin. Alam natin na gusto natin tumulong, kaya ganun ang payo natin. Pero yan po ay talagang dadaan sa napakahabang panahon ng paghihil ng kanilang sugat. Yan ay parang sugat na ikaw ay nasugatan, let's say nabalian ka ng buto, talagang it takes time to heal. Ang sexual trauma ay isang malalim na psychological at emotional impact na maaaring maramdaman o maranasan ng isang tao matapos na sila ay maghahasa o ma-sexual assault. Hindi lahat ng nakaranas ng ganito ay may pare-parehong reaksyon. May ilan agad na umiiyak, yung iba naman parang walang nararamdaman, parang lutang, parang nag-freeze, parang nablangko. Yung iba naman ay bumabalik kaagad sa normal na kilos dahil yun ang kanilang defense mechanism. O may ilan naman na makalipas na maraming taon, tsaka lang nagsisimula na maramdaman yung bigat ng pangyayari. Lahat ng ito ay normal na reaksyon, kaya lang ay iba-iba ang reaksyon ng tao sa trauma. Kasi kapag meron kang traumatic experience, hindi lang ito naiimbak bilang ordinary na memory. Ito ay maaaring mag-stay dyan sa ating utak at manatili ang ating nervous system sa tinatawag na high alert or hypervigilance. Yung kung saan ang pakiramdam ng katawan mo ay palaging nandyan yung the same na panganib na nangyari sa'yo before. Kaya kahit ligtas na yung sitwasyon mo ngayon, maaaring patuloy pa rin mag-react yung katawan mo na mayroong panganib kapag natitrigger ka. Bakit hindi ito basta-basta makalimutan? Kasi maraming survivors napapatanong talaga sa sarili nila, bakit parang nangyayari siya uli sa isip ko? Kahit hindi nila gustong alalahanin, parang fresh na talagang nagre-reflect sa kanyang isip. Kasi nga dahil naka-survival mode na yung iyong nervous system. Pag na-trigger ka, halimbawa naalala mo siya, meron kang nakitang lugar o kamuka or amoy, anything na magpapaalala, talagang bumabalik siya at natitrigger na nagiging fresh siya na parang nangyayari siya uli. Tapos kapag naisip mo yan, minsan parang bumabalik pa sa'yo na sinisisi mo pa yung sarili mo. Kung lumaban lang sana ako, kung tumakbo sana ako, kung sumigaw sana ako. Pero hindi kasi kapag ganyan, wag mong sisihin yung sarili mo kasi kapag ang tao ay nasa matinding panganib,
natural na ang katawan natin ay mag-react in a different way. Andyan yung talagang mabablangko ka, hindi ka makagalaw, hindi ka makasigaw, hindi ka makatakbo. Yung parang naninigas yung buong katawan mo. At hindi yun kahinaan kasi hindi mo yun kayang kontrolin dahil ito ay automatic na paraan ng katawan mo para makasurvive. Hindi natin ito kontrolado kapag umabot ka sa ganoong punto. Ito ay isang biological response ng ating katawan kapag tayo ay nasa panganib. So ang pag-freeze o pagiging tulala mo o wala kang nagawa sa panahon ng sexual assault ay isang pangkaraniwang reaksyon ng ating utak at ng ating katawan dahil sa matinding shock. So hindi mo dapat nang balikan na sisihin pa yung sarili mo na may kasalanan ka rin, na hindi ka lumaban. Hindi natin alam, may mga magko-comment dyan, ay kasi palaging ang iksi ng suot, ay kasi gabing-gabi na kong umuwi, tas laging nakatambay sa labas. Huwag kayong magpa-apekto kung sakaling makarinig kayo ng mga ganong comment kasi walang sino man ang may karapatan na gawin yan sa kapwa ng dahil lang sa kasuotan, ng dahil lang sa ginagawa. Ang talagang may responsibilidad sa kasalanan na yan ay yung gumawa ng krimen. So yung biktima ay wag na nating batuhan pa ng ganyang mga klaseng comment. Tapos isa pa na nararamdaman ng mga nabiktima na ganito, yung mga guilt at saka yung shame, yung kahihiyan. Kasi maraming survivor ang makakaramdam na marumi na ako, nahihiya akong sabihin ito. Baka ako pa ang sisihin nila kapag sinabi ko. Pero ito talaga ay normal na nararamdaman ng mga survivor sa ganitong sitwasyon. Kasi ito yung mga trauma response ng ating pag-iisip. Na kahit hindi mo kasalanan yung pangyayari, talagang nandun yung nahihiya kang magsabi, mag-open up. Pero kung ikaw ay nakaranas nito, at ikaw ay nanonood ngayon, huwag mong isipin na ikaw ay nasira na bilang tao. Meron lang talagang nangyari sa'yo na napakasakit at ang isip at katawan mo ay sinusubukang protektahan ka. Palagi kang naka-high alert, baka pwedeng mangyari uli sa'yo yung nangyari. Kaya hanggat maaari kung nakakaramdam kayo ng ganito, ng guilt feeling or ng shame, ay inyong labanan dahil hindi ninyo kasalanan ito. Ito naman yung mga karaniwan na sintomas ng sexual trauma. Bakit parang hindi na ikaw yan pagkatapos ng pangyayari? Meron kasing mga tao na pagkatapos ng traumatic experience, parang normal lang, nakakapagtrabaho, nakakapag-aral, nakakatawa pa rin paminsan-minsan. Pero pagdating ng gabi, hindi makatulog, biglang umiiyak, o kaya may maamoy lang, may makita lang na lugar, talaga namang parang bumabalik ang lahat. So ang tanong, bakit nangyayari yon? Sa totoo lang kasi walang tamang reaksyon sa trauma. Depende talaga yan sa tao. Kaya minsan merong magsasabi dyan, kung talagang na-trauma yan, bakit hindi naman umiiyak? So hindi totoo yun kasi ang bawat tao ay magkakaiba ng paraan para humarap sa trauma, humarap sa problema. May taong umiiyak, may taong nagagalit, may taong nananahimik, may taong parang walang emosyon, parang walang nangyari. So lahat ng yan ay maaaring normal na trauma responses ng katawan, pero depende nga sa tao. So ano-ano itong mga sintomas na to? Unang-una yung flashbacks nga. Ito ang talagang kauna-unahan at pinakamalaking sintomas kasi talagang hindi ito simpleng alaala lang. Kapag may flashback, ang pakiramdam ng utak ng taong dumaan sa ganitong trauma, parang nangyayari uli. Parang andyan, talagang fresh na fresh. Ito ay kahit napakatagal na nung pangyayari, ay nagpa-flashback pa rin talaga. Ang tawag dyan ay intrusive memories na maaaring aktibo na nandyan sa isip mo at lumalabas siya kapag natitrigger. Sign number 2, yung bangungot at hirap matulog. May mga survivors na natatakot matulog kasi napapanaginipan nila. Yung parang pag natulog sila tapos napanaginipan nila, ngayon halos ayaw na nilang matulog kasi nga parang totoong-totoo yung pangyayari sa kanilang panaginip. Meron namang iba, paulit-ulit na nagigising sa gabi, parang laging alerto, na parang andyan uli, baka biglang bumalik, mangyari uli. At dahil dito, yung nervous system niya kasi ay hindi pa kumbinsido na siya ay nasa ligtas ng lugar o ligtas na siya. So, sign number 2, ito nga yung hypervigilance talaga. Yung laging nakatingin sa paligid, laging nagche-check, madaling magulat, ayaw umupo ng nakatalikod sa tao.
yung laging gustong nakikita kung saan may exit na pwedeng lumabas if ever may mangyari. Hindi ito kapraningan o pagiging OA. Kasi nga yung utak nila talagang natuto or talagang dahil dun sa sobrang trauma na nangyari, palaging nagbabantay. At yun ang nagiging paraan nila para mabuhay. Ito yung mahirap kasi kahit na safe naman siya dun sa lugar na kinalalagyan niya at dun sa taong kasama niya, pero ang katawan niya patuloy na naghahanap na mayroong posibleng panganib. So sign number 4, pag-iwas sa mga paalala. Like merong mga lugar na ayaw mong makita, may mga tao na ayaw mong makita, may mga pelikula na ayaw mong mapanood, balita o kahit anong simpleng usapan na gusto mong iwasan. So may mga tao na ganito, nagiging avoidant sila kasi ito yung paraan ng kanilang isip para protektahan ang sarili nila laban dun sa sobrang intense na emosyon na kanilang naramdaman at mararamdaman kapag narinig niya yung mga ganitong usapan. Sign number 5, ito nga yung mga guilt feeling at yung paninisi sa sarili. Di ba? Kasalanan ko ba? Bakit hindi? Na-discuss natin to kanina. Sign number 6, ito na, hirap magtiwala. Pagkatapos ng trauma, may mga survivors na talagang nahihirapan ng magtiwala uli. Hindi lang sa ibang tao, minsan pati sa sarili nila. Kapag merong mabait sa kanila, nagiging suspicious kaagad. Pag may gustong lumapit, natatakot. Hindi naman ito totally na sinarado nila yung sarili nila na magmahal uli o makihalubilo uli o makisama uli sa kanyang asawa o partner. Hindi sa ayaw niya. Ang problema, yung katawan niya, yung nervous system niya, ganun ang nagiging reaksyon dahil ayaw na nga na masaktan uli. Sign number 7, yung pagbabago sa pagtingin sa kanyang sarili mismo. Ito yung tahimik na epekto ng ganitong trauma. Yung mga survivors, parang binubulong nila sa kanilang sarili na katulad ng hindi na ako katulad ng dati. Pakiramdam ko marumi na ako. Hindi na ako worthy na mahalin. Pero kung kayo ay nakakaramdam ng ganito at naiisip nyo ito, tandaan nyo lang na ang trauma maaaring baguhin ang nararamdaman mo tungkol sa sarili mo. Pero hindi nito binabago ang halaga mo bilang tao. So yung ginawa sa'yo ng ibang tao ay huwag mong hayaan na diktahan nito ang dignidad mo. So ito naman, lahat ba ng nakaranas ng sexual assault, panggagahasa ay nagkakaroon ng PTSD, yung post-traumatic stress disorder. Hindi lahat ng survivors ay nagkakaroon ng PTSD. May ilan na unti-unting nakakabangon sa pamamagitan lang ng suporta ng mga mahal sa buhay. Meron naman na ilan na hindi kasya na suporta lang galing sa mga kaibigan at pamilya. May ilan na nangangailangan ng professional na treatment. At pareho lang yan normal. Yung makabangon ka from suporta ng pamilya, makabangon ka na kailangan ng professional na treatment, normal lang yan pareha. So, depende yan sa kakayanan ng tao. Ito, dito tayo sa part 3. Paano magsisimula ang healing? Posible bang muling magtiwala at maging masaya pagkatapos nito? Nabanggit ko kanina, kapag halimbawa meron kang sugat, di ba? Talaga namang gumagaling ang sugat ng kailangan ng panahon, hindi yan overnight na kinabukasan magaling na kaagad. Kailangan ng panahon, kailangan ng pahinga, tamang pag-aalaga, tamang treatment. Ganon din sa trauma. So kung survivor ka at nagtatanong ka, mababalik pa kaya ako sa dating ako? Ang sagot dyan, maaaring hindi ka na bumalik sa eksaktong dating ikaw. Pero posible kang maging buo muli. Hindi dahil nakalimutan mo na yung pangyayari, kundi dahil natutunan mo ng mabuhay na hindi ka na kontrolado ng trauma na yan. Ibig sabihin, makakapamuhay ka araw-araw na alam mo yung pinagdaanan mo pero hindi na masyadong naaapektuhan yung pang-araw-araw na buhay mo at yung pakikipagrelasyon mo. At tandaan nyo lang na ang healing ay hindi yan straight line, hindi yan diretso. May mga araw na pakiramdam mo okay ka, masaya ka, natatawa ka, nakakatulog ka ng maayos. Pero may araw na biglang bumabalik, may flashbacks, bigla kang iiyak, bigla kang natatakot. Hindi ibig sabihin nun, bumalik ka na naman sa simula. Ibig sabihin lang, ay normal lang yung ups and down pagdating sa healing. Hindi yan isang diretso na talagang masaya ka kaagad. Talagang bumabalik-balik yan. Pero dumadalang yan. Hindi mo kailangang magmadali sa healing. Kaya kung may magsasabi sa'yo na move on ka na, ilang taon na yung lumipas,
Kalimutan mo na yan. Hindi kasi ganun kadali ang trauma, lalong-lalo na tong sexual assault at panggagahasa. Walang timer dito kung kailan ka talagang totally maghihil at kailan ka maghihil. Walang deadline. Dahil hindi pare-pareho ang bilis ng paghilom ng bawat tao. At hindi mo pwedeng ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Bakit siya ang bilis mag-move on? Bakit ako? Hindi pare-parehas yan. So ano ang nakakatulong sa healing sa mga may pinagdadaanan na ganito? Isa sa pinakamahalagang bagay ay ang maramdamang ligtas ka na. Kapag nagsisimula ng maramdaman ng utak mo at ng katawan mo na wala ng panganib, unti-unting bumababa yung iyong pagiging hypervigilance. Unti-unting bumabalik ang tiwala. Unti-unting matututo uli yung nervous system mo na hindi niya na kailangang magbantay ng todo-todo. Kaya dito papasok ang pinakamahalaga, yung support system na makukuha mo. Dahil hindi mo kailangan mag-isa dito. Ang pinakamahalagang gamot dito ay ang presensya ng mga taong marunong makinig sa'yo. Yung mga tao na hindi ka huhusgahan. Yung mga tao na hindi ka sasabihan na sigurado ka. Bakit hindi ka lumaban? Nangyari ba talaga yan? Dito ay hanapin mo yung mga tao na magsasabi sa'yo na naniniwala ako sa'yo. Nandito lang ako, papakinggan kita. Kasama mo ako sa laban na to. Hindi mo kailangang harapin yan na mag-isa. Narito ako para sa'yo. Ito ay napaka-importante. Yung suporta na manggagaling sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. At ang pagkakaroon ng ligtas na lugar ay mahalagang bahagi ng recovery ng isang survivor. Hindi lang ligtas na lugar, ligtas na kasama rin. Isa pa na malaking tulong sa mga ganito ay kung talagang kailangan ng therapy, kailangan ng suporta ng mga professional. So hindi ito ibig sabihin na kapag lumapit kayo sa mga professional, psychiatrist, psychologist, baliw na kayo. Yan po ay isang normal na gawain katulad nung pagpapagamot sa mga doktor. Like for example, meron kang ubo o meron kang lagnat, pupunta ka sa doktor para matreat yung iyong sakit, yung iyong nararamdaman. Yun ay ganun lang din po. Ang paglapit sa mga professional ay para tulungan kang maunawaan ang nangyari at turuan kang i-guide para unti-unting mabawasan ng epekto nitong trauma na to sa buhay mo. So malaking tulong ang professional therapy kung kinakailangan na talaga. So dun sa mga merong mahal sa buhay na dumaan sa ganito, yung merong mga survivors sa inyong pamilya, tandaan nyo na hindi nila kailangan ng sermon, hindi nila kailangan ng lecture, hindi nila kailangan marinig na sabihan nyo, move on ka na, kalimutan mo na yan, ang tagal na yan. Mas kailangan nila ang taong handang makinig kaysa daldalan sila. Minsan hindi mo na kailangan mag-isip pa kung anong dapat sabihin sa kanila. Sapat nang iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa, na nandyan ka, kasama ka niya sa laban niya. So tandaan nyo lang na ang healing ay hindi paglimot. Maraming tao ang nag-iisip na kapag gumaling ka na, nag-heal ka na dyan sa trauma na yan, hindi mo na maaalala yung nangyari. Hindi yon ang ibig sabihin ng healing, ano? Ang healing ay kapag naaalala mo pa rin yung nangyari, ay hindi na nito nakokontrol ang buhay mo. Like for example, hindi na siya nakakaapekto sa decision making mo. Hindi na nito ninanakaw ang oras at araw mo para tumunganga, para magmukmok dahil doon sa iyong trauma. At hindi na nito masyadong naaapektuhan yung buhay mo. Ibig sabihin, nandyan siya, nag-heal ka na, naaalala mo siya, nakakaramdam ka pa rin ng kirot pero hindi na kasing sakit like before. Tapos kaya mo siyang dalhin sa buhay mo na hindi ka na masyadong apektado. Maapektuhan ka man, konti lang at kaya mo nang i-manage. So yun ang healing. Hindi totally pagkalimot kasi walang ganun. Talagang nandyan yan sa isip mo. May panahon na lalabas at lalabas talaga yung memory na yan. Ito, yung panghuli na part natin, paano muling magtiwala at magmahal pagkatapos ng sexual trauma? Posible pa ba na magkaroon ng healthy na relationship pagkatapos nito? Kasi kadalasan sa mga survivors ng ganito, mapapatanong yan sa sarili nila. May tatanggap pa kaya sa akin? Kaya ko pa kayang magmahal? Magkakaroon pa kaya ako ng normal na relasyon? Ang sagot dyan ay oo, posible. Pero mahalagang tandaan mo dito na hindi mo kailangang madaliin ang sarili mo sa healing. Hindi ito madalian. Talagang ito ay
dumadaan sa mahabang panahon. Pagkatapos ng sexual trauma, bakit naaapektuhan ang intimacy? Kasi nga dahil may mga survivors na nahihirapan na magtiwala uli. May mga ilan naman na ayaw magpahawak. May ilan naman na natatakot na sa physical intimacy, yung pakikipagtalik muli. Yung parang kapag hinawakan sila, nakakaramdam sila ng kakaiba, nagpapanik sila, hindi dahil hindi nila mahal yung partner nila or hindi nila gusto yung kanilang partner, kundi dahil may mga pagkakataong nauugnay pa rin ng kanilang utak na ang physical closeness ay panganib pa rin. Talagang ito ay maaaring maging bahagi ng trauma response at hindi nangangahulugan na may mali dun sa survivor. Kasama to dun sa healing process. Talagang it will take time. So kung ikaw naman yung partner nung ganito na o magkakaroon ng partner na survivor ng sexual trauma, ay tandaan nyo lang na hindi nyo kayang pilitin ito na maging okay siya kaagad. Dahil hindi mo yan kayang ayusin. Hindi mo kailangang ayusin yan. Ang kailangan niya, irespeto mo na nangyari yon sa kanya. Mas kailangan niya yung taong marunong rumespeto sa nararamdaman niya. So, maaari mo siyang tanungin na komportable ka ba na gawin natin to? Kung kinakailangan na ihinto natin to, sabihan mo lang ako. Ano ang makakatulong sa'yo para maramdaman mo na ligtas ka kapag ginagawa natin to o kapag hahawakan kita? Dahil ang tunay na intimacy ay nagsisimula sa consent. Yung 'di ba? Pumapayag yung other person. At ang paghingi ng consent sa isang tao para makipagtalik or hawakan ay hindi lang basta hinihingi. Ito ay pagpapakita ng respeto sa boundaries ng isa't isa. Isa sa pinakamagandang tulong na maibibigay mo sa survivor ng sexual trauma, kung siya ay partner mo, ay pasensya. Huwag mong pilitin, huwag mong madaliin. Huwag mong iparamdam na kailangan niyang bumalik sa dati ng mabilisan. Dahil maaaring talagang hindi na siya babalik sa dating siya. At iyon ay normal lang. Ang mahalaga ay unti-unti niyang mabuo muli ang kanyang sarili ng bagong version niya. Yung mas ligtas, mas matatag, mas may control sa kanyang emosyon. So kung minsan, kung ikaw ay may partner na ganito at halimbawa naranasan nyo na kapag niyakap mo siya, umiiyak, yun namang iba, pag niyakap mo, biglang natatakot, meron namang mga survivor na gustong umatras sa relasyon, pero hindi ibig sabihin nun ayaw sa'yo kasi intindihin mo kung ano yung relasyon ninyong dalawa, kung nagmamahalan kayo, kung maayos naman kayo bago nangyari ito, bigyan mo lang talaga ng pasensya at ng panahon para mag-heal. Dahil yung mga reaksyon na yan ay maaaring mensahe ng kanyang nervous system na hindi pa siya handa at mahalaga na respetohin iyon. So bago natin tapusin ang video na ito, dun sa mga nanonood, kung kayo man ay survivor ng ganitong pangyayari at matagal mo nang kinikimkim ang sakit at kung ang pakiramdam mo ay ikaw lang ang nakakaintindi sa pinagdadaanan mo, tandaan mo lang na ang nangyari sa'yo ay hindi mo kasalanan. At kung mabigat pa rin ang pakiramdam mo, ay hayaan mo lang yan dahil normal yan. Ang ibig sabihin lang yan ay merong kapang sugat na nangangailangan ng panahon at pag-aaruga para tuluyang mag-heal. At kung sa tingin mo ay hindi mo kayang harapin ito ng mag-isa at hindi ka mag-heal ng mag-isa, ay talagang kailangan mo ng suporta galing sa pamilya mo, sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. At kung hindi rin talaga kaya, ay sumangguni ka na sa mga professional. So ayun, good luck sa inyo at maraming salamat sa inyong panonood. Kung kayo po ay nangangailangan ng one-on-one coaching, andyan po ang aking email, pwede nyo po akong i-email. Sana po ay mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat din po.